So, good afternoon ka-backyard. So, ito yung filter natin sa ating pond, no? So, natapos din natin pero wala pa tayong mga bato. So, ito yung sistema niya. So, nagbutas tayo dito. As you can see, 2 inches na PVC pipe. Tapos may plug siya. So, yan yung outlet natin. And ito naman yung inlet natin. So, dito papasok yung tubig ka-backyard. So, isang drum pala to na blue drum, 200 liters. So ito yung gagamitin natin sa filter para sa mga dumi ng ating isda. So yan, nagbutas tayo dyan, 2 inches in outlet. Inlet din ito. Dito papasok yung tubig galing sa pond gamit ng ating pump, no? So 12 volts pump. So dito papasok yan. So as you can see, meron tayong bucket dito na 20 liters. Kasi ito yung ginamit natin kasi hindi ako makakita ng matibay na bucket ka-backyard kasi lalagyan natin to ng mga bato, no? So mabigat. So expected mabigat siya. So dapat yung foundation sa baba is matibay ka-backyard. So ang ginawa natin, binutas-butas natin. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong ginawa ko dito. So ang sistema ka-backyard, so, ang pump galing sa pond. So, hihigop ng tubig, papasok dito. No, papasok dito. Inlet kasi ito eh. And then, doon sa ilalim, lalabas yung tubig galing sa pond. So, since may mga bato dito, lalagyan natin ng mga bato at saka media. So, as you can see, meron tayong yan. So, lalagyan natin ng mga media dito, bato at saka filter or foam or Japanese mat or matting. So lahat ng papasok na dumi ka-backyard dito sa ating inlet, doon bababa sa ilalim, at saka yung tubig is 'di ba, sa mag-rise up yung tubig ka-backyard. So anything na may dumi, hindi talaga lalabas ka-backyard kasi masasala siya ng ating filter. So kumbaga yung ating mga bato na nilagay natin sa baba, sa masasala siya. So yun yung sistema natin. So at the moment, wala pa siyang mga bato, wala pa siyang media or any foam or matting na sasala sa dumi ka-backyard, pero lalagyan natin mamaya, no? Pag matapos natin to kasi lalagyan pa tayo ng epoxy dito sa baba. So anong purpose nito? Bakit may thread? So ang purpose nito ka-backyard, sa katagalan dudumi itong drum na to kasi of course sisigop to yung mga dumi ng isda, di ba? Or anything na dumi or alikabok or anything. So madali lang nating linisin since ang ating dumi is nasa ilalim ka-backyard. Hindi makalabas dito because meron tayong mga bato sa ibabaw. So andun siya sa ilalim. So it's easy for us na i-drain yung dumi galing sa drum. So bubuksan niyo lang yung thread na yan, outlet. So lalabas lahat ng tubig diyan kasama yung dumi. That's the purpose of that ka-backyard. So easy for us to clean the drum. So yun yung ginawa natin. So ngayon hindi pa natin ma-realize kasi wala pa tayong mga bato. But so far, yun yung sistema natin. And then, meron pa tayong hindi natin nagawa dito ka-backyard. Yung labasan ng tubig pabalik ng ating pond. So, ang gagawin natin ka-backyard is magbubutas ako probably dito. Hindi, sa kabila, butas, no? So, yun yung labasan ng tubig papuntang pond. So, ganitong sistema. Papasok dito ang tubig, pupunta ng ilalim, since may mga bato, mag-rise yung tubig sa pataas, di ba? Pataas siya. So anything na dumi, ma-filtered ng bato at saka media na ilalagay natin or saka yung mga foam na ilalagay natin. So hindi talaga makalabas ka-backyard. So anything na lalabas na tubig dito, malinis na siya. So maglagay tayo ng butas dito, doon yung lalabas yung yung malinis na tubig pabalik sa ating pond. So yun yung sistema. So, pasok dito, punta sa ilalim, aakyat yung tubig kasi mapupuno to ka-backyard. So, mafi-filter siya ng mga bato meron dito sa baba. And then, anything na tubig sa ibabaw, malinis na yan. So, expected malinis na yan. So, lalabas dito, gagawa tayo ng butas dito. Hindi pa ako nakagawa ng butas ka-backyard, but we will create another hole here na 2 inches siguro kasi may 2 inches lang yung tubo natin eh. So, yun yung sistema natin. So, drum ka-backyard. So, kukuha pa tayo ng mga bato, no? Later on. And then wala pa tayong epoxy
na pangdikit. So gagawa pa tayo. So papakita ko sa inyo, no, kung ano yung ginawa natin sa filter, yung bucket nasa loob. Ayan, naka-backyard. So ito na yung bucket na binili natin sa sa merkado, no, nagkahalaga ng 150 pesos. No, binutas-butasan natin ka-backyard, no, ang dami, oh. Kita nyo naman, may butas sa baba, sa ibaba meron. At saka ito yung butas na magko-connect or doon ko-connect yung 2 inches na outlet natin. Kasi ito yung inlet natin, di ba? So outlet yun, labasan ng tubig. So yan, so dito yung connect. So lahat ng dumi dito sa loob ka-backyard or dito sa gilid, sa loob ng drum, lalabas doon sa ating outlet. Yan. So ito yung ginawa natin, butas-butas, no? And then itong tubo na to, hanggang baba talaga siya ka-backyard, no? Yun, no? Kita nyo, hanggang baba talaga siya. So hindi ko hinahang ka-backyard para may foundation, kasi lalagay ako ng epoxy dito. So titibay to. So lalagyan natin mga bato mabigat. So titibay to. So hindi to basta-basta magko-collapse, no? So titibay talaga yung drum. Matibay din ang bucket na to ka-backyard. So ano to? Iwan ko anong ganito, basta matibay to. And then sa loob ng 2 inches ka-backyard, butas-butasan ko. Kita nyo naman, oh. So ginawa ko to ka-backyard. Usually yung iba kasi gumagawa nakahang, nakaganyan. Hindi nakaganyan, di ba? Hindi nakatapat sa baba. Akin gusto kong ilapat para mas matibay, para gagawa siya ng foundation, kumbaga ba. So ginawa ko, nilagyan ko na lang butas-butas para yun lalabas yung tubig galing sa taas, no, sa inlet. So ayan. So lagyan natin ng dito epoxy all purpose pag meron na tayo, at saka yun din lagyan natin. Yan, lagyan natin. So 2 inches yung gamit natin. So kung meron nagtatanong paano mo binutas yan, ito yung gamit natin ka-backyard. Yan. Yan, oh. Yan. Sa Shopee meron to, 100 plus na ata to, no? Iba't ibang sizes. Napakadaling butasan. At saka precise yung butas niya ka-backyard, kasi may sizes kasi siya, eh. 2 inches, 1 inch or 1 inch or depende sa butas nyo. Sa akin 2 inches, no? So kung titignan nyo, napaka circle talaga siya. And then yun din dun. So yan. And then yun lang. So binas-butas-butasan ko, I think 10 mm yung butas. So wag nyo lang masyadong damihan para hindi, kasi pag madaming butas, hihina kasi yung foundation. Lalagyan pa naman natin ng mga bato, mabigat yun. So dapat matibay siya ka-backyard. So yan yung drum natin. So later on, makikita nyo pag ma-set up na natin. So ano pa ba? Wala na siguro. Ang kulang lang siguro dito ka-backyard is yung outlet dito. Yung labasan ng yung malinis na tubig pabalik ng pond. Yun yung wala pa natin. Madali lang yan. Gagawa natin after this. Yan ka-backyard. So ito yung sinasabi ko na outlet papuntang malinis na tubig na papuntang pond, or pabalik sa pond ka-backyard. So yan. So na-set up na natin, you know. So dito papasok yung tubig. Again, lalabas doon sa ilalim. Since may mga bato tayo dito, filter media, aakyat yung tubig, malinis na kasi filtered. Dito lalabas yung bagong tubig na malinis. Hindi bago, pero malinis na tubig, no? Kasi filtered na yun sa ilalim, kasi may mga bato tayong ilalagay dito soon. And then of course ito is drainage lang yun to ka-backyard. So lahat ng dumi na sa ilalim ka-backyard, pag i-open mo yan yung outlet na yan, automatically mawawash out, no? Madidrain lahat. So yun yung sistema natin. So dito lalabas yung tubig na malinis papuntang pond. Yan. So dapat nakatuon yan sa pond nyo ka-backyard, sa fish pond nyo. So yan. So yan yung simpleng DIY natin sa pond filter natin. So basically na yung idea na to nakuha lang din natin sa online, no? So try natin, kasi so far effective naman siya based sa mga reviews. Okay? So yun ka-backyard. Good afternoon sa inyong lahat.